nagsimula tayo, naisipan natin na magpatayo ng bagong City Hall. Sa totoo, yung una, ang naisip ko, personally, retrofitting lamang. Kaso sa 100 arkitekto at inhinyerong nakausap ko, iba't ibang eksperto, wala talagang mag-recommend na retrofitting ang gawin natin. Madalas, pag may mga malalaking proyekto, kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Sigurado manipis yung semento niyan. Sigurado pagkatapos ng 6 months o 1 taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit. Mga Pasigueño, narito po ang bagong City Hall. Panoorin po natin. Sa 4 na dekada, pinamunuan niya ang maraming malalaking proyekto, tollways, expressways, at major public facilities. Ladies and gentlemen, pakinggan po natin si Engineer Isaac S. David. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Isaac David, isang civil engineer. So kami po, ang mga ininyero, i-interpret naman po namin kung paano ito maging maganda at safe, durable, and structurally sound. So, pinag-aralan po namin yung lugar or the project site. At ang nakita namin na ang ating proyekto is about 1.5 kilometers away from the West Valley Fault Line. No? Sa aming mga ininyero sa design, kapag po ang isang proyekto ay within 2 kilometers from the fault line, para kang, pag dinidesign, ay para kang nasa gilid ng fault line. Lugar natin, because of its proximity to the Pasig River, it is highly liquefiable, ang sabi nila ng mga eksperto. So, ang ano pong ibig sabihin nun? 36 meters po, down from the ground, down, ay para pong gulaman. Ang mangyayari, kapag nag-earthquake, magiging gulaman siya, and buildings may sink. Nakita po natin yan, nangyari yan noong nag-earthquake sa Baguio, ang mga buildings sa Dagupan, lumubog, yung mga gasoline stations, yung mga tangke, nag-pop out from the ground, no? Because of the liquefaction. So, dahil po dun sa 600 meters away, lang ang proyekto natin dun sa Pasig River. So, ano po ang nakita namin? Every year, almost every year, ang lugar natin ay susceptible sa flooding. Mga 1 meters to 2 meters. So, ang nangyayari po, nakasubmerge ang ating lugar pag malakas ang ulan. So, paano po namin yan i-mitigate? So, ang ginawa po namin ay kailangan yung para hindi mag-sink ang building, kasi po yung sinasabi ng mga scientifico, hindi lang alam kung kailan mangyayari yung the big one. That would generate around 7.3 magnitude. Very destructive po yan, ang earthquake na 7.3. Hindi pa natin na-experience yan. Ewan ko kung yung
Sa Baguio, mga 7 point something, but this is 7.3. It is mas malakas po siya kaysa sa 7. Hindi lang 0.3. It's exponential po kasi ang ano ng earthquake, no. So ang ginawa po namin, at hindi pa ito nagagawa ng iba, ay ipa-found po natin kung ito yung building natin. Ang pinakamatigas na based on our due diligence, nag-conduct po kami ng soil boring, no. So we had to bore the ground. Nag-research muna kami. Ang sabi, based on the research, ang mga piles around the area are only in the vicinity of about 10 to 15 meters. Pero since sabi ng mga scientifico, highly liquefiable at saka because of its proximity to the earthquake zone, nag-conduct po kami ng sarili naming information to determine whether the soft foundation ay gaano kakapal. Nakita po namin, it's not only 15 meters, it is more than double that. 36, 35 meters. Ibig sabihin, kapag nag-earthquake po, posible yung building, dahil liquefiable yung foundation natin, makahululubog, bababa by itself during the earthquake. So, anong gagawin? We have to put piles 37 meters down to ground. At lahat po ng columns, yung poste, ay lalagyan namin ng base isolation, no? Seismic base isolation. Ano pong silbi nun? Yung buong building, it has about 75 columns. Lahat ng poste nun, meron pong nakatouch na base isolation mechanism, parang spring yan, goma. Pag yan ay nag-earthquake, itong building natin, it will remain the same, it will remain steady, yung ilalim ang gumagalaw. No? So, sabi nga po ng iba, pwede kang mag-operasyon kahit nag-earthquake dahil hindi tayo gumagalaw. No? Ang ibaba po, parang sa kotse, yung mga shocks natin naglalaro, yung kotse mo ay steady ka lang. Yan po ang ating ilalagay. So, I don't know of any building dito sa Metro Manila na nagkaroon ng ganun. Bakit po namin ginawa yan? Because it's required under the rules and under government executive orders. Nagkataon po siguro, tayo lang ang naka-encounter ng ganitong klaseng proyekto, kaya natin ito ginagamit. No? So, kung nakikita po ninyo ito, nag-earthquake yung sa ibaba yung gumagalaw. Hindi po natin mapipigilan yung earthquake, pero pwede natin pigilin na masira yung building natin. So, hindi po ito capriccio. Hindi po whims. It is a requirement. This is a government facility. It has to be the last man standing within the area. So, ano po how did we mitigate the flooding? We had to elevate the ground floor. Para yung flooding po on a yearly basis ay hindi natin yan may experience. Ano pa? Oh, okay. Ito pong building na ito, napakalaki. At ang binigay na period or time to construct or time to complete the project is only 2 years. No? Inclusive of the 6 months for demolition. Ibig sabihin po, ang construction period namin will only be 18 months. Ayun po yung sinasabi nga, pinag-uusapan namin sa grupo namin. Hindi yata maganda yung we show the performance that we can complete a city in 18 months. Hindi po kami natutulog, kaya po yung aking mga ibags. Ganito po, no? At lahat po ng mga kliyente namin, gusto matapos ng 18 months. That's the problem, no? So, but can it be done? We have done it before. So, ano pong sikreto namin? Wala po kaming sikreto. Kung hindi, we just work round the clock. So, we are able to double the construction period
720 days is 2 years, but we have 720 nights. So we do it day and night. Kaya lang po, posible namin magawa ito. Kasi hindi lang po 720. We cannot do it by 720 alone. But if we include the night, we would be able to do it. So we'll try our best to do that. We assure you, Mayor, that we would be able to deliver this. Hopefully, you can spend Christmas, your Christmas party on year 2027 or... Okay. Si attorney, 2 years, ha? Sabi sa amin, 2 years, ha? So, 2 years po. Actually, 4 years sa amin yon. Okay, ano pa po? Hindi ko makita yung aking slide doon. Innovations. Ano pong ibig namin sabihin dito? We are going to adopt the latest technology available. Uso na po yung AI, Artificial Intelligence. Ano po yung sinasabi namin dito? For example po, itong mga lighting na ito, kung walang gumagamit, it will shut off by itself. Kung minsan po tayong mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino sa opisina, nakasinding ilaw, aalis, wala ng tao doon, nakasindi pa. Hindi lang ilaw, pati aircon. So ano pong gagawin natin dito? Meron pong sensors, wala pong magic ito, artificial intelligence lang, alam ng sensors kung may tao o wala. Pag walang tao, walang gumagalaw, or heat, it will shut off. Kaya po yung mga empleyado, kailangan gumagalaw. Kung hindi, magba-brown out kayo at mawawala kayo ng aircon. So, kailangan po gumalaw kayo. So, that's the technology that we want to do, no? Ngayon po, pinag-aaralan din namin itong lugar natin. It's surrounded by commercial and a lot of roads. Maiksi po yung ating lugar, no? So, there is noise from the outside that can disturb the workers inside. Ano pong gagawin namin? Yun po ang gagawin namin, yung mga salamin, double pane. Double pane, ang ibig sabihin, dalawa pong glass, may vacuum sa gitna, hindi po nakaka-penetrate ang sound. At saka ang sunlight, hindi po mainit. Hindi siya nag-generate ng heat. So, we would be able to save on power for lighting and air conditioning. So, ano pa po ang gagawin namin? Para po ito mabilis naming magawa, hindi po kami gagamit ng reinforced concrete structure. We are going to use a structural steel. Matibay, pero mabilis. Prefabricated na po ito. Habang gumagawa pa yung iba, nagbo-boring, pinafabricate na po outside yung mga structural steel. Ang meron po kaming tawag sa because of the lack of space. Wala kaming staging area dahil 2 kilometers, 2 hectares lang. Sinakop po lahat ng building footprint. Just in time lang po. We fabricate them, we deliver them when it is time to use them. Because we don't have enough staging area for materials. Sana po meron sa inyo, kung may magpaparenta ng lugar, nangangailangan po kami ng space. No? So, ano pa po? Mayor, there is a ordinance that around 80% of the workers should, as much as possible, to the extent possible, should come from Pasig. Ayun po gusto ni Mayor, magkaroon lahat ng trabaho ang mga taong walang trabaho. So, nag-survey po kami, baka hindi kami makakuha ng aming mga requirement. So, ang gagawin po namin, we are going to put up a training school to train and to retrain. Yung pong marunong ng karpintero, hindi naman marunong mag-welding, i-welding natin, i-retool po natin. Yun po yung aming gustong gawin, just to comply, Mayor, with your ordinance. Medyo, sana merong tayong makukuha ng 80% of the... Doon po sa Clark, kaya namin nagawa ang isang syudad, in 18 months, we employed 8,000 workers.
day and night. So, saan po namin kukunin yung mga ita, kunyari, no? So, but anyway, because of the technology that we're going to employ, we are confident that we would be able to finish it within the time, if not ahead of schedule. Mga Pasigueño, narito po ang bagong City Hall. Panoorin po natin.